Hello sa inyong lahat! Narito na naman si Mami Essie para mag-share na naman sa inyo ng isang masarap na recipe. Ngayon po ang gagawin natin dahil nalalapit na po yung Kapaskuhan. Siyempre po amoy na tong parating na Pasko, kaya po magluluto tayo o gagawa tayo ng pinadaling puto bumbong without bamboo steamer. Pero ito po talaga pong magagawa natin lahat, yung pong mga kabayan natin na nasa abroad, kayang-kaya pong gawin to nang ikaw ay nasa bahay. Pero bago tayo mag-umpisa, kung kayo ay nasa Facebook, don't forget to follow, like, and share. At kung nasa YouTube naman po, wag lang kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para lagi kayong updated sa ating mga bagong video. Ngayon, narito po ang ating mga kakailanganing sangkap. Gagamit po tayo ng 3 cups glutinous rice flour, 1 cup rice flour, syempre po ang ubi flavor, water, para naman po sa ating pang-topping, syempre po gagamit tayo ng margarine, sugar, white sugar, pwede din po kahit na anong kulay ng sugar. At syempre po itong ating niyog. Kinayod na niyog, sasabihin nyo po yung mura na o bata na niyog para po mas masarap pag kinain natin. At syempre po, itong dahon, kinat ko lang po ito ng pakudrado. Kung sariwang-sariwa po yung dahon nyo, idarang po natin ang bahagya sa ating apoy para po mas matibay. Kung wala naman pong dahon, pwede po ang aluminum foil. Okay, umpisahan na po natin yung pagtitimpla. Lagay po natin tong 1 cup na rice flour. Mix lang po natin mabuti. Ayan, napakadali po nito at makakakain na po tayo ng masarap na puto bumbong. Ayan. Yung pong paglalagay ng water, unti-unti lang po. Madali pong magdagdag. Ayan. Lagyan po natin ng ubi flavor. Ayan. Mix lang po natin. Ayan. Pagka po ganyang kulang sa tubig, dadagdagan po natin ng paunti-unti hanggang sa maging dough. Okay, gagamitin ko po yung kamay. Mas maganda pong ipangmasa. Siguraduhin lang po na siyempre malinis yung ating kamay bago tayo humipo ng kahit anong pagkain. Yan, konting dagdag ng tubig. Ayan, magdagdag pa po tayo ng konting tubig, unti-unti lang po. Ayan. Okay. Imamasa ko lang po itong mabuti hanggang maging dough. Ayan. Malalaman nyo naman po pag okay na yung nilagay nyong tubig. Kailangan po kasi hindi ito malata. Pagka po tansya nyo na kulang pa yung tubig, dagdag lang po tayo. Unti-unti lang. Ayan. Pagka po ganito, ayan. Di po ba? Ayan. Pagka po ganitong dough na siya, okay na po ito. Ayan. Ayan, ngayon po, ayan, ganitong na po ito. Kukuha po tayo gagamit po tayo ng gadgaran ng cheese. Ngayon, ayan, haba po akong naggagadgad, nagpapakulong na po ako ng tubig. Ayan, gagadgarin lang po natin. Ayan, ganyan, no? Ayan, ayan. Mahalaga po talaga na kailangan, kaya po kailangan ang timpla natin hindi po malambot yung ating
malagkit kasi po ating gagadgarin at mahalaga po yan dahil para po talagang yung ating puto bumbong para po talagang galing sa kawayan, sa bamboo. Ayan, gagadgarin po natin na ganyan. Ayan. Kasi po, pag hindi po natin yung gagadgarin na ganyan at ididiretso lang po natin na ganito, ganyan, na ilalagay natin sa dahon, magmumukha pong suman yung ating puto bumbong. Kaya po kailangan ganyan. Ayan. Ayan. Okay, umpisahan na po natin yung pagbabalot naman. Ayan, ngayon, ganito po yung ating gagawin. Papahiram po natin ng margarine. Ayan, ganyan lang po. Lalagyan natin ng ayan. Huwag po nating didiinan para ganyan lang po. Kailangan magaang lang po yung ating paglalagay. Ayan. Konting haba pa para. Ayan o, ganyan lang po yung gagawin natin. Tapos, ayan. Lalagay na natin dito. Atin lang pong isasalansan. Ayan. Ganyan lang. Pahira ng margarine. Ayan. Kung foil naman po yung gagamitin nyo, ganyan din po. Lalagyan lang din po natin ng margarine. Ay. Okay, ganyan lang po yung ating gagawin ha, paulit-ulit lang po. Ayan, tatapusin na po natin lahat yan. Nakakasabik ng kumain talaga ng puto bumbong. Ayan, tatapusin ko lang po lahat. At ready na po iyan para sa ating pag-i-steam. Okay, ngayon heto na po yung ating nagawa o ayan, nailagay sa dahon. Ngayon po, umpisahan na po natin yung pag-i-steam. Ayan, ngayon, atin na po siyang i-steam. Ayan, ganyan lang po. Ayan, ngayon po, atin po itong i-steam ng 15 minutes sa medium heat lang po na apoy. Okay, babalik po ako after 15 days, 15 minutes. Okay. Ayan, after 15 minutes, alright. Mainit, okay na po ito. Patayin ko na nga yung apoy. Ayan. Ayan, after 15 minutes. Okay, ngayon, luto na po yung ating puto bumbong. I-assemble na po natin. Ayan, heto na po, oh. Talagang ready na po. Okay, lagay na po natin. Ayan. Kinamay ko na po kasi kami lang naman po yung kakain ito. Talaga namang napakakunat. Ayan. Ayan.
Ayan, talagang para tayong bumili. Di po ba sa pagbibili kayo nito, 4 po yung laman. Gagawin po nating 4 para hindi naman po lugi. Ayan. 2 ano po yung ating gagawin. Yung pong isa, yun lang pong original na nabibili. Pero ngayon po kasi may uso na, lalagyan natin ng cheese at saka condense. Ayan, ganyan lang. Yummy na. Tapos po, hanggat mainit, pupunasan po natin siya ng margarine. Yan, nasa inyo po yan kung ganong kadami ang gusto nyo. Pwede po ang margarine, pwede po ang butter. Nasa inyo po iyon. Yan, ito po yung original. Ako po, ganito lang yung gusto ko. Gusto ko lang talaga yung original. Wala nang marami pang timpla-timpla. Yan. Tapos, lalagyan lang natin ng sugar. Siyempre, yung sugar nakadepende sa tamis na gusto nyo. O, diba? Napakadali lang. Yung gagawin naman po natin yung may flavor. Ayan, lagyan din po natin tong isa. Ayan. Ayan. Lalagyan po natin ng brown sugar. Ayan. Okay, ganyan lang po. Nasa inyo po iyon kung anong sugar yung gusto nyong ilagay. At nasa inyo din pong panlasa yung tamis. Ayan. Dahil po nauuso ngayon yung may mga kung ano-ano pang toppings. Ayan. Ito pong isa, lalagyan natin ng cheese. Ayan. Nasa inyo po yun. Kung gaano kadami yung gusto nyong cheese. Ayan. Ayan, ngayon po, yung iba, ganyan po, gusto nang may condensed milk. Lagyan po natin. Yan. Kaya po, sabi ko sa inyo, yung tamis, nasa inyo po iyon. Konti lang po, yung hindi masyadong mahilig, pwedeng hindi kayo maglagay ng sugar. Ayan. Okay. Yummy po yan. Okay, ngayon po tikiman na po tayo. Ako po mas gusto ko itong original, yung classic na wala ng timpla-timpla pang iba. Okay. Kakunat. Talaga naman pong pag kumakain tayo ng puto bongbong, talaga pong damang-dama na nating papalapit na po talaga ang Pasko. Gawin nyo na po ito, lalo na po yung mga kabayan natin na nasa ibang bansa. Hindi nyo po mamimiss ang puto bongbong sa Pinas at hindi nyo na po kailangan yung bamboo at pwedeng-pwede po ang dahon. Kung wala pong dahon, pwede po ang aluminum foil. O, paano po? Ayan na! Kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag lang kalimutang mag-likes and don't forget to share and subscribe. Baboos! Gawin nyo na po talaga namang yaming merienda.